Pastor, magandang umaga sa lahat. Sa time na ito may pag-uusapan tayo about sa yung lagi niyong maririnig sa question lagi ng Calvinism na how can a dead man hear the gospel? Paano raw maririnig ng taong patay spiritually ang magandang balita? Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, panoorin niyo muna ito. Ito isang pagsasalita ng katotohanan na may halong pag-ibig. Bring all the glory to God. Ito ang programa na kung saan mamumulat sana ang iyong mata sa isang katotohanan sa huling panahon. Okay, good morning. At sa umagang ito, ipagpapatuloy natin ating talakayan about sa doctrinal issue ng Calvinism na nag-infiltrate sa Baptist churches. At sa umagang ito, ating tatalakayin ang tinatanong lagi ng Calvinism na how can a dead man hear the gospel? Paano raw marinig ng taong patay spiritually ang magandang balita? So lagi niyong maririnig sa kanilang bibig, lalo na pag nag-uusap kayo, sabi nila, ang tao is dead spiritually. So how can a dead man hear the gospel kung patay ang tao? Sa umagang yan, sa tanong na yan, marirealize mo ang kanyang logic na dahil ang tao patay, dahil napakaintindi na ng patay, corpse, bangkay. So ang tao raw, walang kakayahang makarinig ng salita ng Diyos unless isa ka sa mga elect na i-quicken ni Lord para marinig mo kanyang salita. What? Ngayon sa verse nito, may babalikan tayo. Kung basahin natin ang 1 Corinthians 2:14, itong nakasulat, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. So, ang verse na ito nagsasabi, according sa kanilang quotation, at ipaliwanag natin, ang tao raw na natural, na hindi niya maintindihan ang mga bagay na spiritual patungkol sa Diyos, kasi kinukonsider ng taong natural man ang spiritual things as foolishness. And then, hindi na ito malalaman because they are spiritually discerned. What? Bro, what are you talking about, man? Corrupt ang mindset ng tao, ang spirit niya corrupt, so wala siyang kalam-alam patungkol sa spiritual na bagay. Kung titignan mo ang verse na ito, may ginagamit dyan si Pablo na word na natural man. So mag-focus tayo sa word na natural na tao. Bisa tao tulad natin, natural ng kalagayan bilang tao, sinner. So ang natural man, pag sinabi mong natural man, nagbibigaya ng kahulugan ng tao, ang kanyang passions, ang kanyang desire, ang kanyang pagkatao, corrupted huli ng magkasala si Adan at Eva. Ibig sabihin, ang iniisip lagi niyan, sensual ang nature niya, at kung saan ang spiritual things ng Panginoon, wala siyang interest dyan, considered foolishness. Lahat ng tao sa mundo, kung galing ka kay Adan at Eva, lahat ng tao, naturally, they are natural men. Nang ibig sabihin nun, ang kanyang nature, mayroon siyang nature na doon sa loob niya na very natural, na lahat ng bagay na ginagawa niya, more on carnality and sensual. Kung gano'n ang tao, ang natural man, kung gano'n ang tao, then wala siyang actually kakayahan na makaintindi ng salita ng Panginoon. Hindi niya maintindihan yan. Kaya maraming tao na mga unbeliever, infidel, na nagbabasa ng Bible, hindi nila mag-gets kung anong kahulugan at yung sinasabi kasi nga, they are natural born. Damn! Mga sensual, carnality ang kanilang mindset. And then sa verse na yan nakasulat din na ang natural man, corrupted huli. Pero makita nyo, doon lang naman kasi nakasinter yan eh. Pero
Huwag tayong magbigay ng konklusyon ng natural man, hindi na siya makaintindi. Kasi ang natural man, even though they are dead spiritually, pagdating sa gospel, pag nagbigay ng light ang Panginoon ng gospel, pag nag-shed ang Lord ng gospel, at pag nag-message ang gospel, pinadala ni Lord ang kanyang mga ngaral sa kanya, makarealize siya later, marinig niya ang salita ng Panginoon, makarealize siya sa mga sinasabi ng Bible, and then kung anong kalagayan sa buhay, once na i-preach ang gospel sa kanya. And then sa verse na yan, ma-realize siya later, habang pinipreach ang gospel sa kanya, maintindihan niya. He may come to understand that he is lost and needed a Savior. Oh my God! Wow! Yun ang kanyang pag-asa sa buhay, kahit natural man yan, kailangan padalahan siya ng mga ngaral at mag-preach sa kanya yung mga ngaral na ito at na maintindihan niya ang daan ng kaligtasan, doon siya masave. And then, i-prove ko sa inyo na sa Bible na ito, basahin natin, na ang natural man, hindi ibig sabihin nun, na hindi na niya kilala ang Diyos, wala siyang kalam-alam patungkol sa Diyos. Ang natural man, hindi sila insensitive, mga active na mga sinner ito, nakaintindi ito kasi may utak ito eh. Nakakaintindi. Kita niyo sa, basahin niyo ang Romans 1 verse 21 to 22. Nakasulat dan, because that when they know God, they glorify Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imagination, and their foolish heart was darkened. Practicing themselves to be wise, they became fools. Diba, mga natural man ito, mga tao ito, na sinner. Mga tao na kung saan malayo ang relasyon sa Diyos, pero ang reality, hindi mo matanggal sa verse ng Romans 1, na ang tao dyan, they know God. Kasi sabi dan, because that when they knew God, they glorify Him not as God. Kilala nila ang Diyos. Ang problema, hindi nila binigay sa Diyos ang glory. Hindi nila ibinalik ang glory. Ang nangyari, baliktad. Naging walang kwenta ang kanilang imagination, ang kanilang puso. Naging madilim. And then, sinasabi pa dito, practicing themselves to be wise, they became fools. Yung taong sabi mo talino, siya nang siraulo. Yung ibuang-buang. Kumbaga, pag sa verse na ito, ang false na sinasabi dyan, false, yun bang alam mo ng katotohanan, pero umiilag ka, dito ka kasi sa kasinungalingan, pinopromote mo pa na itong kasinungalingan, itong totoo. False ang tawag doon, foolishness. Yun ang sinasabi, pero ang verse clear na kilala nila ang Diyos. Kahit ng totoo, mga sinner ang mga yan, mga natural men, pero may knowledge sila about God, kaya nga may kakayahan silang i-change of God, ang truth of God into a lie. Oh my God! Wow! May power ang kanilang volition na palitan ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. So, ang natural man, although ang natural man, darating mo sa level na mag-highest level na ang kanyang pagiging makasalanan, pero ang natural man, makikita mo dyan, may tendency nga ma-blaspheme niya ang Diyos. Ang natural man, void of spiritual understanding, sa pamamagitan ng pagsamba sa Diyos-Diyusan, makakommit siya ng blasphemy. And then, sa verse na ito, ang natural man actually, sa Ephesians 2 verse 12, is separated from God. So, sa verse na yan, ang tao, dead. Yes, he is dead. Ang sinner is dead, spiritually dead. Pero makikita nyo sa concept ng binasa natin na even though they are dead, they know God and they glorify Him not as God. Active ang kanilang mind. And then may capacity sila to change the truth of God into a lie. Sa verse na yan, may desisyon ang kanilang will na maggumawa ng isang bagay na mali, na nagbibigay insult sa pagiging creator ng may kapal.
And then sa verse nang ito, sa Romans 1, verse 22 to 23, or 21 to 22, pakikita mo ang sinner dead, yes, but they are sensitive. And then, ang tanong dyan, kung ang tao ba, ang sinner ba, makarinig ng gospel, kung i-preach ang gospel sa kanya, ang sagot dyan is very clear. May kukunin tayong apat na verse. Ang sagot dyan, yes. Ang tao, halimbawa, patay ang tao, spiritually dead. Pero once na i-preach sa kanyang gospel, ibigay sa kanyang message, maririnig niya yan. Kasi ang work ng Holy Spirit, under influence ng Holy Spirit, may capacity na bigyan siya ng liwanag at maintindihan niya. Makarinig siya kasi ang ears mo to, dinesign talaga ito para marinig mong salita ng Panginoon. At ang pagkaunawa, papasok sa iyo, once ng gospel i-preach sa iyo, kung nakikinig ka. Itong apat na verse ibigay ko sa inyo na proof ng Diyos nag-invite sa tao na makinig sa kanyang sinasabi. Hebrews 3 verse 7 to 8. Today, if you will hear His voice and harden not your hearts. So ang message dito, sinabi ni Pablo through the Holy Spirit na ngayon, kung naririnig niyo ang kanyang sinasabi, ang kanyang salita, huwag niyo nang patigasin ang inyong puso. So nakakarinig ang tao. And then pangalawa, sa Isaiah 28 verse 14. Wherefore, hear the word of the Lord, ye scornful men. So sabi ng prophet, pakinggan niyo ang mga salita ng Panginoon, kayong mga tawag niya mayubiton, parang mga taong laging mga, kung sa mga social account pa, mga trolls. Diba? Pero ang advice dito na makinig kayo sa sinasabi ng Panginoon. O diba? O, ito pang isa, Jeremiah 5:21. Hear now, O foolish people, and without understanding. So sinabi ng Diyos dyan, makinig kayo through the prophet, mga taong buang-buang ang tawag sa term ng mga Bisaya, foolish people and without understanding. So ina-advise ng Panginoon ng ang mga tao noon dapat makinig. O di makapakinig pa lang tao. Now ganito kasi problema, hindi ibig sabihin nun nga ang tao patay, hindi na siya pwede makapakinig. Kasi nga ini-invite siya ni Lord na makinig ka. Ito pang isa last. Jeremiah verse 22 verse 29. Chapter 22 verse 29. O earth, 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 hear the word of the Lord. Ano na to ang message na ito, expansion na ito na hindi lang tao na isa, individual ang pinagsasabihan ng Panginoon na makinig. Buong sanlibutan, 3 beses na inulit. Earth, 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 makinig ka sa salita ng Panginoon. O di ang tao pala makapakinig kung makikinig siya. Oh my God! Wow! So andun ang desisyon niya, andun ang kanyang freedom na pwede siyang makinig, pwede rin hindi. Pero advice ni Lord, makinig ka. O, diba? Diyan mo makita ng tao unique. Nang pag-create ng tao, binigyan niya ng freedom of choices para ma-enjoy niya ang kanyang kalayaan. Kasi ang tao, kung wala naman palang kakayahang makinig sa kanyang salita, bakit i-invite ni Lord ng tao makinig? Parang niluloko mo na lang siguro ang tao, alam mo naman palang tao hindi makapakinig, bakit i-invite mo siya makinig? Di ba? And then sa verse na ito, ini-invite sa apat na verse na yan, or sa chapter of books, ini-invite ng Diyos ang tao makinig sa kanyang salita, at nakikiusap siya na wag nang magmatigas ang puso. So kung ang tao insensitive, kung ang tao incapable, walang kakayahan na makinig ng salita ng Panginoon, bakit mo siya i-invite? And then sa verse na ito, kung wala siya kakayahang makarinig, bakit mo siya i-invite? Kung ang argument mo, Brad, ng tao patay at hindi siya makaparinig, bakit ini-invite siya ni Lord na makinig siya? Diyan nagpapakita na ang word na dead, na-misinterpret niyo, Brad. Damn! Parang na-misapply niyo sa isang realidad
at nag-create ng illusion ang paniniwala nyo sa dead. Kasi, ang paniniwala nyo sa dead is corpse, which is, nga kung tignan mo sa Greek, corpse naman talaga bangkay, pero hindi ibig sabihin no, na automatic, yun ang interpretation. Walang ganun eh. At sa verse na ito, tignan nyo ha, sa Romans 9, chapter 9, Romans chapter 9, verse 9 to 17. Itong sinasabi. I-take note nyo yan, Romans 9, verse 9 and 17. Sinasabi, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and believe in thy heart, thou shalt be saved. Verse 17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Diba? So, sa mouth mo, i-confess mo na si Jesus, Savior mo, mas maliligtas ka kasi sa confession, ang faith dumarating pag nakikinig ka ng kanyang salita. Di maganda, maliwanag, di ba? Kaya pala pinaparinig ng Diyos ang mga tao, ang taong makasalanan, pinipreach sa kanyang gospel. Kasi the moment na marinig niya ang gospel na ito, papasok darating ang faith at i-confess niya na si Jesus Christ ang Savior, maliligtas siya. Yun ang kagandahan kung bakit busy ang mga alagad ng Diyos na i-preach ang gospel kasi may power to save sinners. At ang verse na ito, kung titignan nyo, na ang gospel may power under sa Holy Spirit na i-convict ang taong makasalanan para maniwala siya sa dinadala niya na kaligtasan ng Diyos. And then sa verse na yan, although na ang carnal nature ng tao, ang natural man, is against sa spiritual things, contrary to God's will. Pero ang sinner, madeliver ng Diyos ang kanyang pagiging makasalanan through believing in Christ na kanyang Savior. Pag naniwala siya at sumampalataya kay Kristo na kanyang tagapagligtas through the gospel preaching, and then, i-deliver siya ng Diyos sa kapahamakan. Yun ang kagandahan. Kaya nga sinasabi dyan sa Acts 16, verse 30 to 31, sinasabi dyan nga, Sirs, what must I do to be saved? Ang sinasabi naman, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Di ba? O di kita nyo kung paano nag-arise ang tao. Tingnan nyo rito ha. Sir, what must I do to be saved? Tanong nila yun, di nagkaroon sila ng consciousness, nagkaroon sila ng conviction, at naliliwanagan sila dun sa gospel na na-preach sa kanila. Kaya nga nagtanong sila, anong gawin namin para maligtas kami? O di confused sila. So hindi sila tulad ng iniisip ng Calvinism na ang dead is dead. Hindi ganun, parang bangkay na nakahiga ka lang dyan na diba? Itong dead na to, nang inconscious sila sa kanilang kalagayan bilang sinner, at kailangan nilang isang creator, savior, na mag-save sa kanila sa kanyang kalagayan. Kaya nga, ang sagot dyan, maganda. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. So maraming salamat sa sharing natin. At naway huwag kayong makalimot na i-share nyo ang link na ito purposely para mamulat ang mga Kristiyano sa tunay na aral ng Biblia. Thank you very much. To God alone be the glory.